Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Good evening po. Yan, pwede po ba nating palakpakan po si Lord sa gabing ito? At kumusta po yung bawat isa po sa atin? I hope tayo pong lahat po ay nasa mabuting kalalagayan at nakakaramdam na po tayo ng init ng panahon. At pagpasalamat po natin po yun sa Panginoon. But syempre, patuloy po rin po natin ipag-pray po yung mga ilang po nating kapatid o kakilala po na kung saan ay apektado pa rin po nung nagdaang bagyo po. At ngayon po ay another challenge na ibibigay po sa atin ng Panginoon. At this is our youth month for this month of October. At na-start na po natin po siya sa pangunguna po ng ilang mga kabataan po natin. And I hope meron po tayong natutunan, na-challenge po tayo sa mga natutunan po natin po doon. Kaya ngayon po, abang nakikinig po tayo po ngayon, yung mga naka-live po ngayon, ay magandang gabi po sa inyo. Maaari po nating i-share po yung link po natin sa mga kaibigan po natin. At sa mga pumunta pa lamang po, ay ingat po tayo. At patuloy po tayo na pagpalain po ng ating Panginoon. And tonight po, another challenge yung ituturo po sa atin. At panibagong speaker po yung ating mapapakinggan. Ready na po ba kayo sa ating tagapagsalita? At yung ating tagapagsalita, halos hindi na po siya makagalaw. Parang kinakabahan na po siya. Yan. Walaan nyo na lang po kung sino po siya, pero mamaya po. At alam ko naman na kilala nyo na po siya. But pa-surprise po muna po siya ngayon. At gagamitin po siya ng ating Panginoon. Mamaya ipapakilala ko po siya. Kaya stay tuned lang po tayo sa pakikinig po natin, kung ano man po yung ginagawa po natin. Hayaan po natin na yung salita po ng Diyos ang manguna po sa atin sa oras pong ito. But before that, ay bago po natin po mapakinggan ang ating speaker po ngayon, salita ng Panginoon, ay bigyan po muna po natin ng mga masasayang awitin. Papuri ang ating Panginoon sa gabing ito. Tinatawagan ko po yung ating mga tagapagpaawit sa oras pong ito. So, blessed evening po muli sa bawat isa sa atin, sa lahat po ng kasama natin online and also sa kasama po natin dito physically sa ating church. Ayan, welcome po sa ating midweek service. And praise God, another day has given to us by our Lord God. And gaya nga po ng sabi ni Brother Gardy kanina, this is our second week ng Youth Month kung saan yung mga kabataan natin ay patuloy nagpapagamit para sa ating Panginoon na mag-speak, na umawit, at kung ano pa man yung pwede natin magawa para sa ating Panginoon. It is a month where we have an opportunity to speak, to serve, to move for our Lord God. And nakakatuwa po yung mga topics natin kung napapansin po ninyo. It is about building our faith, ourselves, and our life with our Lord God in it. And for us to have our Lord God in it, we need to trust and obey our Lord God. Kaya sama-sama po tayong tumayo and ating awitan ng ating Panginoon. Let us use this opportunity to praise Him. Let us use our voices, our lives to praise our Lord God and declare sa ating Panginoon na may He send us out in this world kasi this world needs Jesus. Amen po ba doon? Amen. So let us continue to praise our Lord God and sing these songs and praises for Him. Let us all sing, Send Me Out. Let's clap our hands for Lord God. We sing, Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul. Send me out to the world to make you known. And Jesus, King of every nation, this world's only hope. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet.
time I speak, I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away. All for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sing, Lord, our God, carry to the brokenhearted. Carry to the brokenhearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known. To the ones in need of rescue, lead me, I will go. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the one in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away. All for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As we continue to sing sa ating Panginoon, let us declare that here we are to live and to serve our Lord God. Let's sing, Here I Am. Here am I will go. Send me out to make you know. There is hope for every soul. Send me out, send me here I am. Here am I will go. Send me out to make you known. There is hope for every soul. Send me out. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the one in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away. All for your kingdom. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, I wanna be your hands and feet. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the one in need. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Okay, let's continue to clap for our Lord God. And as we continue to sing para sa ating Panginoon, let us take this opportunity, gaya nga po ng sabi ko, to give our hearts, our voices, our lives to Him. And sana, as we give all those things to our Lord God, may He be glorified in what we do. Kaya sana as we continue to sing to our Lord God, as we continue to sing, Lord, I give you my heart, let us surrender, let us obey ang ating Panginoon, and let us use this song to worship our Lord God even more. Kaya let us continue to sing para sa Kanya. Let us continue na haranahin ulit ang ating Panginoon. For He has been so, so good sa buhay natin. Even though no, we are not. So let us surrender ourselves to Him and give Him worship. This is my desire to honor you, Lord, with all my
worship you. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Let's continue to sing para sa ating Panginoon. This is my one desire. This is my desire to honor you, Lord God, to honor you, Lord, with all my heart, with all my heart, I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Let's give our hearts to our Lord God. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. So we need to surrender our hearts to our Lord God. Lord, I give you my heart. We say, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa araw na binigay ninyo sa patuloy na buhay, kalakasan, protection, Panginoon, guidance, Panginoon, na patuloy nyo pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Truly, Lord God, you are a great, powerful, and able God, Panginoon, sa lives namin. Naway, Panginoon, patuloy nyo pong buksan yung puso namin, isip namin, tenga namin, Panginoon, para mapakinggan yung nais ninyong sabihin sa bawat isa sa amin. And patuloy niyo po sana, Lord God, gabayan kung sino man, Panginoon, yung tatayo dito sa harapan to speak your words, Lord God, and to share sa bawat isa sa amin. May you clean our hearts, pure our hearts and minds, Lord God, as we continue to listen, as we continue to speak and move for you, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa opportunity to live. And may we use these lives, Panginoon, to live for you, Panginoon. Maraming salamat po at mahal na mahal ka po namin. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord, Jesus Christ, our Savior. Amen. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Yan, praise God po at papuri po sa ating Panginoon. Ready na po ba kayo sa message ng Panginoon? Yan, praise God po. At kagaya po ng binabanggit po namin, this is our youth month. But bagamat ang ating mga tagapagsalita po ay kabataan, pero hindi po nito ihinto po yung pangangaral po ng salita ng Diyos. Kaya i-prepare po natin yung ating mga sarili po sa oras pong ito. At to introduce po ng maiksi-maiksa yung ating tagapagsalita, siya po ay batang-bata, 17 years old. Ayan. Actually, nakapagsalita na rin po siya ng Sunday po. Siguro, 16 po siya kasi 17 po siya ngayon. Okay, kami po hindi ko alam kung ilang taon si Brother Dave nag-start mag-speak sa Youth Month. Pero ako po parang 20s na ata ako. Tanda ko na, nag-start ako sa Youth Month. Okay, pero ito po, 17 years old. At pa 3 times na niya po sa ating Youth Month. And minsan na rin po siya nag-speak po ng Sunday service po natin last year. At siya po ay nag-aaral sa Celtec Senior High School, Grade 12. At yun po, hindi ko po alam kung ano po yung ministry niya po ngayon. Pero alam ko for the past year po, ay naging part po siya sa sound booth po natin sa media team. But hoping po that this year po ay patuloy po niyang mahanap yung kanyang ministry para sa Panginoon. But for now po, ay ginagamit pa rin naman po siya ng Panginoon as a youth leader sa mga ilang kids, mga bata po natin na nag-start po sa ating Panginoon. At isa rin po siya sa mga bunga po ng sakalaklan po natin. So ayan, at patuloy po na ginagamit ng Panginoon. Kaya muli po, ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Brother Sean Wayne M. Esconde. So, ayun po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, dahil praise God po dahil inalaw ni Lord na maging mabuti yung panahon, hindi po niya inalaw na umulan sa araw na ito. And syempre, praise God din dahil even though na midweek pa lang is maraming pumunta. And salamat po dahil hindi nyo ipinagkait yung mga oras nyo upang makapakinig ng mga banal na salita ni Lord. And then po, medyo may kaba pa rin po even though pangatlong taon ko na po ito nag-speak. Pero ayun po, So yung mapag-uusapan po natin is makakatulong po to build the next generation po. Dahil po, alam po natin na kung walang susunod is papaano na yung mga susunod na henerasyon natin. So, ang title po natin is Fear Not, Obey God's Call. So, isa po ito sa magandang bagay na mapag-uusapan natin at makakatulong sa atin at sa mga susunod pang henerasyon upang mas mapabuti at magpatuloy pa po ang paglago ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Bago po tayo pumasok sa mga puntos natin na mapag-uusapan is, nice ko lang po magtanong sa inyong lahat. Naranasan nyo na po bang utusan? Taas kamay lang po. Kasi katulad nyo po, ganun din po ako. Madalas nauutusan sa bahay, syempre, bilang isang kabataan at anak, yun po yung duty ko sa bahay, sumunod at gawin yung mga utos ng aking mga magulang. Pero, ayun, even though na sumusunod ako, may mga times pa rin na nahihirapan ako sumunod, lalo na pag naglalaro ako ng ML. So, yan. Kasi po, di ba, pag yung mga bagay na mahal po natin is ginagawa natin, tapos biglang uutusan tayo.
parang ang hirap sumunod kasi nakafocus po tayo dun lalo na ako bilang kabataan pag naglalaro ako ng cellphone is hinahirapan ako sumunod. So kaya ito, para rin po sa akin tong message ko na to. Para matutunan kong mag-obey, especially sa calling ni God. So para po sa unang puntos natin, no? Embrace God's calling. And dumako po tayo sa verses. Verse 8. Pero ikaw, Israel, na aking lingkod, at pinili na mula sa lahi ni Abraham, na aking kaibigan. Verse 9. Tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, na siya ring makapagliligtas sa iyo. Verse 11. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapaya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. Verse 12. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. So, napakaganda po, no? Kaya balikan po natin yung verse natin. Yan, verse 10. Sinabi po dito na hindi natin kailangan mangamba dahil nandyan ang Diyos at ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Bagamat marami tayong kalaban or marami tayong makakalaban o kumakalaban sa atin, is hindi iaalaw ni Lord yun na matalo tayo. And syempre, isa rin yun sa napakagandang reminder ni God para makatulong sa atin upang ma-embrace natin o yakapin natin ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, no, may mga bagay tayo na nais at gusto natin na mangyari. At mararanasan natin, mangyari at maranasan natin. Ngunit isa din ito sa mga bagay na humahadlang sa atin upang tanggapin at yakapin natin ang pagtawag ng ating Panginoon. So sinabi po dito, no, yung isa sa mga humahadlang upang yakapin natin ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Dahil alam po natin, no, tayo bilang kabataan o tagapaglingkod ng ating Panginoon is may mga bagay tayo na mas gusto bukod sa paglilingkod. Dahil alam natin na doon tayo mag-benefit, kaya yun yung bagay na gusto natin. And hindi natin namamalayan na dahil pala sa paggusto natin sa mga bagay na yun, is nawawala tayo o natatakasan natin yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Pero nire-remind po tayo na ito yung mga bagay na iwasan natin. Iwasan natin na gustuin yung mga bagay na alam nating hindi makakabuti sa atin. Or i-pursue. Iwasan nating i-pursue yung mga bagay na alam nating makakapaglayo sa atin sa Panginoon. So, ang una
earth. So sinasabi po doon na kailangan natin na magkaroon ng knowledge about Bible. Then, alam natin na sa journey natin, marami tayong pagdadaanan. So, kapag napalalim na yung faith natin sa ating Panginoon, dahil nagkaroon na tayo ng knowledge sa Bible, doon na natin magagawa yung second point natin na magiging faithful tayo sa God's calling. Kasi, kapag nabusog na tayo spiritually, mentally, emotionally, hindi na tayo mauuga Kahit anong mangyari, kahit anong subok sa atin ng kalaban, hindi na siya magwawagi dahil spiritually rooted na tayo. So, makakapagpatuloy tayong mag-obey sa God's call or sa calling. Sa mga bagay na makakatulong sa atin is syempre magkaroon tayo ng fellowship or mag-engage tayo sa mga fellowship sa church. And ayun, so bago tayo pumunta po sa ating third point is, may tanong po ulit ako. So, naranasan nyo na po bang mapunta sa isang lugar o pangyayari na hindi nyo alam ang inyong gagawin? Taas po ulit yung kamay sa mga nakaranas na ito. So, muli, kagaya nyo, is naranasan ko na rin po yun sa mga bagay na hindi ako sure. Especially parang kagabi, nakaraan, kanina. And kung tinutukoy nyo po kung saan ako yung naging hindi sure, is sa aking sarili sa pagharap sa inyo ngayong gabi. Kasi ang dami pong pagsubok sinubok po ako simula nung Monday hanggang Wednesday kasi nung Monday po is mali yung passage na ginawan ko ng message. So napakalaking hamon po siya sa akin. And yun yung nag-lead sa akin para mag-doubt sa aking sarili na kaya ko pa ba? Kasi onting araw na lang yung natitira Siguro 2 days na lang na-realize ko na mali yung verse. So, until kaganina, tinry ko pa rin kaso nagda-doubt ako, sabi ko. Nag-pray na lang po ako. Humingi ako ng wisdom kay Lord na sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Kung ano man po yung will mo sa akin, sana magawa ko po at magampanan ko sa abot ng aking makakaya. And now, andito na po ako. Pinapaiwatig lang po nun na even though na ako mismo nag-doubt sa aking sarili, pero hindi inalaw ni Lord na hindi ko ma-obey yung calling niya sa akin na mapunta dito sa inyong harapan upang maihayag ang kanyang mga banal na salita. So, dako po tayo sa ating third point. Walking with God's provision. Ito, makukonect ko po dito yung nangyari sa akin kanina, pero basahin muna po natin yung mga verses natin. Lalamunan, ako si Yahweh, ang gagawa ng paraan. Ako ang Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Verse 18, magkakaroon ng ilog sa tigang na burol, aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Verse 19. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at cedar, kahoy ng alibo at saka ng mirto, kahoy ng sipres, alerces at pino. Verse 20. At kung magkagayon, may kita nila at mauunawaan na akong si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. So, salamat po ulit sa pagbabasa ng kanyang mga banal na salita. Dito pa lang po, pinapakita na po or pinoportray na even though na hindi ka na sure or parang imposible na yung mga bagay na nangyayari, pero gagawa pa rin pala ng way si Lord upang tulungan ka, upang mag-provide sa'yo. So, nakakatuwa lang na even sa mga imposibleng sitwasyon na is gumagawa pa rin si Lord ng miracle. Katulad nito, nandito po ako sa inyong harapan at binabahagi ang kanyang mga banal na salita. So, yun po, minsan sa buhay natin, hindi natin kailangan mag-lean sa sarili nating kakayahan. Dahil sinabi nga kanina, na kailangan lang natin magtiwala sa Kanya at Siya ang bahala magpo-provide sa atin. So, yun, sinasabi lang doon po na okay lang na
magtiwala. Minsan okay lang din na hindi mo na iasa sa sarili mo, bagkos iasa mo to kay Lord. Kasi yun naman dapat yun naman yung calling sa atin ni Lord Sumunod lang tayo at siya na ang bahala mag-provide sa atin. Sinabi nga po, isang paalala nga rin po sa akin na hindi i-allow ni Lord or hindi ka dadalhin ni Lord or tatawagin kung hindi siya magpo-provide sa'yo. Bagamat minsan nagkukulang or minsan sumusobra, pero never mawawalan. Kaya patuloy lang po tayo mag-obey sa calling ni God. Kahit maraming challenges, wag tayong huminto sa pagsunod sa Kanya. Bagkos patuloy lang tayo na maniwala. Dahil yan, katulad noon sinabi sa third point is, si God yung bahalang magpo-provide sa atin. So, sana po, katulad ng kanta kanina, maging ganun tayo. Hayaan natin na tayo ay yung willing mag-send. Kasi kanina sabi po Santa, send me out. Tapos, napakaganda lang na sinabi nun na medyo nakalimutan ko po yung verse na kasunod, pero tulungan niyo nga po ako. Ano po yung kasunod nun? Send me out to the world to make you known. So, ayun, ang galing. Kasi, pasok na pasok yung kanta sa message ko ngayong gabi. And hindi ko po siya expected, Pumasok lang po siya out of nowhere sa isip ko. So, napakagaling lang, Sana, after nyo makapakinig ng kanyang mga banal na salita sana maging ganun tayo sa kinanta natin kanina, Willing tayo na mag-obey. Hindi natin tatakasan, hindi natin lalayuan, which is tayo pa mismo sa ating sarili, willing tayo mag-obey sa calling ni Lord. So for our conclusion po, no one knows when the Lord is coming. Therefore, we must obey His words. Live like Christ and continue to grow spiritually. Amen. Yun lamang po. Yan, praise God po at papuri po sa Panginoon. Yung calling ni Lord, ang unang response po kasi po natin madalas natatakot po tayo. Natatakot po sila. Batasahan po natin na kapag si Lord po yung tumawag po sa atin, ay kailangan po madali yung pagsunod sa Panginoon. Okay? Hindi siya madali, pero kagaya ng mga points baka hindi ito yung calling ni Lord. Pero as nandun tayo sa presence ng Panginoon, naglilingkod tayo sa Kanya, whatever is dun sa panawagan po sa atin ng Panginoon. Kaya sana po, yung bawat isa po sa atin, inintindihan po natin yung paalala ng ating Panginoon na kung saan ay huwag tayo mag-aalala kapag tinawag po tayo ni Lord. Pwede bang pakisabi sa katabi po natin, huwag kang mag-aalala. Okay? Kasama po natin si Lord. Okay? Kasi si Lord tumawag sa atin kaya dapat do not worry. Okay? Sabi nga, fear not. Okay? So yun po, bago po tayo dumako po sa ating sharing, ay announcement po muna po tayo. Ayan. Una po sa mga balita po natin, ay yung ating Sunday service. So magkita-kita po tayo this coming Sunday. At sunod po kita na gaganap po ngayon magsasalita. At yun po yung mga ilang balita po natin sa mga cell groups po natin ay tuloy-tuloy po yan. At sana po ay maka-join po tayo sa mga gawain po natin
para po sa ating Panginoon. Okay po? At mamaya po may sharing po tayo, pero bago po yun, ay dako muna po tayo sa ating closing prayer. At tayong lahat po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin po sa oras pong ito. Sige po, let us all pray. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga paalala niyo po sa amin, Lord God, na kung saan kami po ay patuloy, Lord, na mag-response, Panginoon, sa calling na binibigay niyo po sa amin, Lord God. Nababasa niyo po, Lord God, yung kakayanan po namin, yung mga puso namin, Panginoon. Kaya, Lord God, aming dalangin, kayo po'y magpala po sa inyong mga lingkod. Kung natatakot man kami, Panginoon, kung meron man kami, Lord God, na mga pag-aagam-agam, ay i-clear niyo po, Lord, yung heart po namin, yung puso po namin, Panginoon, isipan, upang sa ganun, Lord God, ay mapatid po namin kung ano po ba, Lord God, yung calling na gusto niyo po sa bawat isa po sa amin. Ay nang aming dalangin, Panginoon, na kung saan ang bawat isa po sa amin ay naintindihan po namin yung mensahe niyo po. Pagpalayan niyo po kami, Panginoon, sa inyong tagapagsalita kay Brother Sean. Salamat po sa kanyang kakayanan, Lord God, sa wisdom na binigay niyo po sa Kanya. Naniniwala kami, Lord, na patuloy niyo pa po siyang gagamitin, Panginoon, para ipangaral ang inyong mayamang salita. Kaya, Lord, maraming salamat po. At sa gabing ito, aming dalangin ng pag-iingat, pagpapala sa inyong mga lingkod, Panginoon, sa mga nakakaranas, Lord, ng karamdaman. Pagalingin niyo po yung bawat isa po sa amin. Sa mga may pagsubok, Lord God, tulungan niyo po kami na ma-overcome lahat ng trials, Panginoon. Sa mga nakakaranas, Lord, ng kalukutan, i-comfort niyo po yung bawat isa po sa amin. At patuloy, Lord, naming maramdaman ang pagmamahal nagmumula po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa atin pong lahat. Yan. Sige po, at meron po tayong sharing po dito, mga kapatid, dahil marami po tayo. Yan, hanap po tayo ng mga ka-group sharing po natin. At sabi po sa ating sharing question ay, naranasan nyo na po bang tawagin ng ating Panginoon sa paglilingkod at papaano nyo po ito hinarap? Okay, siguro po yung response po, yung tinutukoy po dito. Kaya ano pong response po yung ginawa po natin nung narinig po natin, naramdaman po natin yung panawagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin.